Pasok mo, Brother Arman. Brother Arman, pwede na po sila pumasok, Pastor. Brother Arman, pakipasok na. Pastor, marinig na po ako. Marinig na ako, Pastor? Yes. Hindi ko kayo marinig. May problema dito. Hindi natin sila marinig. May ano sa inyo? Naka-tuni lang. Armand. May problema audio namin. Wait lang. Okay na, Brother Arman, pasok na. Hindi kayo marinig. Walang marinig. Di marinig. Pastor, inaayos pa namin yung audio. Di kayo marinig. Mahina, mahina. Speaker. Yung Sony. Hindi. Yan. Ganyan. Hindi, sa akin yan eh. Dapat sa Sony. Dahil sa salita, lahat ng bagay ay nalikha. Salita ng karunungan ng Diyos na lumikha. Salitang nag-uugnay sa landas ng kabanalan. Nagliliwanag ka sa dilim ng
Labo talaga. Nandito kami, Pastor, sa kay Ate Vicky, sa kanilang family. Welcome po sa lahat na ngayong gabi. Papasalamat po ako na kayo kasama namin at kasama po natin ang iba't mga participants. Ibigay po natin kay Brother Armand ang panahon sa sandaling ito. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig via Facebook, through online. Wini-welcome ko po kayo sa gabing ito sa ating patuloy na pag-aaral sa spiritual journey to a more abundant and generous life. Mga kapatid, napaganda po ng ating mapag-aralan at ito po ay pinag-aralan natin ng ilang gabi na po. Meron na po tayong nakalimutan ko kung ilang gabi na, Pastor. 18. Ngayon ay pang-18 ng gabi na po sa ating pag-aaral sa ating spiritual journey at akin pong wini-welcome ang lahat na atin pong panoorin ito, mga kapatid. At sa atin pong mga nanonood online, inanyahan ko po kayo na inyo pong i-share upang marami po ang magkaroon ng pakinabang sa pagkikinig sa salita ng Panginoon. At wini-welcome ko din po sa gabing ito ang Pamilya Salvador. Sila po ay naging kasama natin ngayon sa panonood. Ninanais din po nila na magkaroon ng pagsamba sa Panginoon at ngayon ay ating nagawa na maging kasama natin sila sa ating pananambahan. Ang ating programa, mga kapatid, sa gabing ito po ay pinangunahan ng ating tagapagsalita, walang iba kundi ang lingkod po ng Diyos, ang ating butihing pastor, si Pastor Redante Honorica. At bago po siya magsalita, mga kapatid, atin pong munang simulan sa pambungan na panalangin na ibigay po ng ating kapatid, Sister Janelle Abad. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na nasa mga langit, Panginoon, maraming salamat po sa inyong pag-iingat sa amin sa buong araw na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na pagpaparamdam sa amin ng inyong dakilang pag-ibig sa pagbibigay, Panginoon, ng sapat na biyaya sa araw-araw. Tunay na, Panginoon, na kayo po ay aming pinupuri dahil sa inyong katapatan sa amin. Ngayon pong gabi, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga naging pagkukulang at pagkakasala. Nawa, Panginoon, ay samahan kami nawa ng banal na espiritu na siyang gagabay sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa, ng aming mga iniisip, ng aming mga sinasabi upang ang lahat ng aming mga gawa ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. Ngayon pong gabi, Panginoon, amin pong indinadalangin ng espesyal ng aming pag-aaral ngayong gabi. Nawa po, Panginoon, ang lahat po ng nanonood ngayong gabi ay tulungan na mabuksan ang isip sa mga aral na inyong inihanda ngayong gabi, Panginoon. Tulungan, Panginoon, bigyan ng katalinuhan si Pastor Red sa kanyang pagsasalita at bigyan kami ng mga bukas na isip na aming tatanggapin ang inyong inihanda sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong katapatan sa amin sa gabi-gabi namin pag-aaral na tunay, Panginoon, na
kayo ang naging kasama namin sa aming gabi-gabi na pag-aaral. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ang aming panalangin ay inyong dinidinig at inyong sasagutin. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakasama ko kayo sa gabing ito sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ngayon. At tunay na napakabuti ng Diyos na tayo ay nagkasama-samang lahat sa sandaling ito. Kaya nga po, sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang sa pamamagitan ng dalawang tinig. People build high walls and fences with prejudice and pride, but rooted fear, insecurity they try to hide. All behind your walls are broken souls, hurting all the night, and turn their walls into bridges. It's worthwhile, listen to preachers. It's worthwhile, for the precious love of Jesus. It's worthwhile, we're instruments of the strong and mighty God, and loves this wondrous time, and turning walls into bridges. It's worthwhile. It's hard to refrain from gossip and let encouragement of greater words. Is it hard to be humble, meek and lowly like our Lord? Is it hard to greet a grudging brother or a sister with a smile? Lord, help us turn our walls to bridges. It's worthwhile to listen to bridges. It's worthwhile for the precious love of Jesus. It's worthwhile, we're instruments of a strong and mighty God, and loves His wondrous love in turning walls into bridges. It's worthwhile. Joseph did it by showing compassion, Queen Esther by being brave, Daniel did it by being steadfast, Abigail by what she gave. If we care enough and pray enough, let's walk another mile and turn their walls into bridges. It's worthwhile turning walls into bridges. It's worthwhile for the precious love of Jesus. It's worthwhile, we're instruments of the strong and mighty God, and loves His wondrous style in turning walls into bridges. It's worthwhile, we're instruments of the strong and mighty God, and loves His wondrous style in turning walls into bridges. It's worthwhile. It's Ang Panginoon sa kanyang kabutihan na ibinahagi sa bawat isa sa atin. Tunay na napakabuti ng Diyos
Kagaya po ng narinig natin sa pamamagitan ng awit, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan kung bakit tayo ay naglilingkod, patuloy na sumusunod at pinapasakop ang ating buhay. Kagaya ng mga karakter sa Bible, si Daniel, si Joseph, si David at marami pang iba. Ang pag-ibig ng Panginoon ay napakahalaga. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na tayo ay magkasama-samang muli sa gabing ito sa 18 gabi na tayo po ay naglalakbay upang ating maunawaan ang isang napakagandang sikreto sa buhay na ito na makaranas ng higit na masagana at higit na mapagbigay na buhay na puno ng pagpapala ng Panginoon. Kaya sa sandaling pong ito ay atin pong pag-aralan ang isa na namang napakagandang tema o sekreto kung paano mabuhay ng ganito. Kaya samahan niyo po ako sa atin pong paglalakbay na gagawin sa gabing ito. Akin pong wini-welcome ang lahat sa inyo, saan man kayo naroroon, mga kaibigan o kasama namin na sumusubaybay sa atin pong pag-aaral. Wini-welcome ko po ang ating mga kaibigan na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Purihin ang Panginoon sapagkat nakasama namin kayo. Pagpalain din po kayo ng Diyos sapagkat ginagawa niyang ang isang pagkakataon na makilala niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Si Emma Miralles, na kaibigan po ni Brother Ray Anda. Nais ko rin pong batiin ang aking pong kapatid na nasa UK na nanonood din, si Ate Ruth, ay nagpapatuloy sa pag-aaral, pakikisama sa pag-aaral natin. At marami pa pong iba na sa gabi-gabi ay nakakasalamuhan natin. Meron po tayong mga tagapakinig na taga Muntinlupa, meron po tayong tagapakinig na taga Mindoro, meron po tayong tagapakinig na nasa malalayong lugar. Meron po tayong tagapakinig o tagapanood na nasa Thailand at sa iba pang bahagi ng ating bansa at ng ating mundo. Sa Makati, wini-welcome ko po kayong lahat. Sa ating pong pagpapatuloy, tunay na napakabuti ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin ang isa pang gabi na tayo po ay maglakbay sa spiritual journey to a more abundant and generous life. At kagaya ng layunin ng pag-aaral na ito, makilala natin si Jesus na mas malalim kaysa dati nating nakilala siya. Makilala natin si Jesus na hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ang Panginoon ng ating buhay. Kaya isang napakagandang pagkakataon sa gabing ito na makilala pa rin nating patuloy si Jesus. Kagaya ni David, ang atin pong maging dalangin ay ituro mo o Panginoon ang daan ng iyong batas at ito'y aking iingatan hanggang wakas. Bigyan mo ako ng pangunawa upang aking maingatan ang kautusan mo at akin itong susundin ng buong puso ko. Akayin mo ako sa landas ng mga utos mo sapagkat aking kinaluluguran ito. Ito ay mula sa awit 119:33 hanggang 35. Kaya nga po sa gabing ito ay ating tunghayan ang pangwalong gabi ng isa na namang tema na atin pong pag-aaralan. At ito'y ipinapahayag sa atin sa pamamagitan nito. Give in proportion to how God has blessed you materially. Tayo daw po ay nararapat magbigay sang-ayon kung papaanong ang Diyos ay pinagpapala tayo sa mga material na bagay. Napakahalaga ng isipang ito. Sapagkat dito makikita natin na ang Diyos ay nagpapahayag sa atin ng kanyang lubos na pagpapala para sa atin. At kung gaano kalaki ang ipinagpapala ng Panginoon, ganun din ang katumbas ng nararapat nating pagbibigay sang-ayon
sa pagpapala ng Diyos. Tuklasin natin ang temang ito sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga tao at karakter sa Biblia at kung paanong nakita nila na ang katotohanan ito ay napakahalaga. Sa panahon ni Ezra, na pagkatapos ng 70 taon sa pagkabihag ng Israel, inakay niya ang isang grupo ng mga tao. Siya ay sumunod kay Nehemiah na bumalik doon sa Jerusalem upang itayo ang templo ng Panginoon. At ang mga taong sumama sa kanya ay lubhang nakaranas ng pagpapala. Na ano pat gusto na nilang mga magbalik doon sa lugar kung saan sila nabihag, pinagpala sila ng Panginoon. Binigyan sila ng Panginoon ng pabor sa harap ng hari at ng mga taong naroroon. Kaya sa kanilang pagbalik, salubungan sila o binigyan sila ng mga kaloob upang sila makapagtayo. Kaya nga, nang si Ezra ay manawagan tungkol sa pagtatayo ng templo ng Diyos, isang bagay ang matutuklasan natin na ginawa ng mga tao doon. Ang sabi sa Ezra chapter 2 verse 69, according to their ability, they gave to the treasury for this work. Sang-ayon sa kanilang kakayahan, sila ay nagsipagbigay sa kabangyaman para sa gawain ito. Opo, napakaganda ng pangitain na makita mo ang mga tao na buong pusong nagbibigay sang-ayon sa kanilang kakayahan. Kung ano ang pagpapala na ipinagkaloob nila sa kanila ng Diyos mula sa pagbalik nila sa Jerusalem, ganun din kayaman ang ipinagkaloob ng Panginoon sa nila sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Si Moses nang utusan ng Panginoon na sabihin ang mensaheng ito tungkol sa katapatan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, bring God a free will offering proportionate in size to His blessing. So kung ano yung blessing, proportionate, ganito rin ang ating handog. Free will offering. Upon you. So pinagpala ka ng Panginoon, ganito ang nararapat na ipagkaloob natin. Proportionate. Hindi humihingi ang Panginoon ng mas malaki pa kaysa sa pagpapalang kanyang ibinibigay. Bagamat may mga tao na handa at laan na ipagkaloob nila ang lahat sa gawain ng Panginoon. Ngunit ang panawagan ng Diyos ay napakaganda. Proportionate. Kasang-ayon sa pagpapala. Malaki ang tinanggap mong pagpapala, malaki din ang iyong buong bukal sa loob na handog. Maliit lamang ang pagpapala mo, ganito lamang ang free will na handog, kusang loob na handog na iyong ibibigay. Ang sabi nga sa aklat ng 2 Korinto, ito ay nagpapahayag sa nilalaman ng ating puso. At ito'y napakahalaga. Bakit? Ito ang kasayahan na nag-uumapaw dahilan sa kabutihan ng Diyos. Ito ay mabasa natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 10. Kaya nga, kung mayroon pang isang bagay na dapat tayo ay alamin, ang sabi ni Jesus sa Mark 12:44, ang iba, they all gave out of their wealth. Sila ay mga nagsipagbigay dahilan sa kanilang mga kayamanan. Kaya kung ikaw ay isang taong mayaman, ang hinihingi ng Diyos o ang hinihintay na Diyos na pagtugon sa atin ay walang iba kundi kasang-ayon doon sa kayamanan na ipinagkaloob niya sa atin. Ang sabi pa sa atin, sa panahon ng mga alagad, sa New Testament Church, nang sila ay lumalagot dumadami at marami ang sumusunod
kay Kristo dahilan sa pangangaral ng kanyang mga salita. Sa Gawa chapter 11 verse 29, the disciples each according to his ability decided to provide help. Ang mga alagad, sang-ayon sa kanilang kakayahan, sila ay nagpasya na magkaloob ng kanilang tulong. Isa pong napakalaking karangalan para sa Diyos na ang kanyang ipinagpala sa atin ay maibabalik din natin sa kanya bilang handog. Ano po? Bilang handog upang magpatuloy ang gawain ng Panginoon at tumulong sa mga nangangailangan. Ito ay napakahalaga. Tandaan natin na mayroon lang ang kaibahan yung 10 bahagi at handog. Kaya nga sa yaman ng kabutihan ng Panginoon, sa yaman ng kasaganaan na ipinagkakaloob ng Panginoon, ang isang tapat na alagad, ang isang tapat na katiwala, ang isang tapat na partner ng Panginoon ay bukal sa loob na nagbibigay ng naaayon sa tinanggap niyang mga pagpapala. Naikwento ko na sa inyo ang tungkol sa isang matanda na nung siya ay sumamba ng araw ng Sabat na yon, ay narinig niya ang kanilang pastor na nagpapaliwanag tungkol sa isang gawain na kanilang gagawin ng kanilang iglesia. At nangangailangan ng mga taong kapartner sa gawain ito. Kaya't nang marinig ng babae ito, excited siya. Kinuha ang kanyang checkbook at sumulat siya ng halaga. At nung tapos na, ay kanyang hinintay sa labas yung kanyang pastor at kanyang kinausap. Sabay abot ng cheque at ang sabi, "Pastor, is this enough?" Ito ba ay sapat na? Nang makita ng pastor ang nilalaman ng cheque na naroon ay $500. Ang sabi ng pastor, kung masaya ka na at maligaya ka, ito ay sapat na. Nang marinig yon ng babae, ay kanyang bigla-biglang kinuha ang cheque at siya ay umalis. Nang sunod na pagsamba, siya ay masayang-masaya na naroon at pagkatapos ng pagsamba, muli niyang hinarap ang kanyang pastor at nag-abot ulit ng isang cheque at ngayon mula sa 500 nadagdagan ng isa pang zero. $5,000. Ngayon, pag-abot niya, sinabi niya sa kanyang pastor, "Pastor, is this enough?" Nang tanggapin ng pastor ang cheque, nakita niya na ito ay mas mataas na halaga, $5,000. At ang sabi ng pastor, kung ikaw ay masaya na, this is enough. Nang marinig iyon ng babae, siya'y muling hindi makapagsalita. Siya ay nagulat muli sa sinabi ng pastor, kaya ang ginawa niya, kinuha muli niya ang cheque at umalis. At sa pangatlong pagsamba, bumalik siyang napakasaya, excited na excited. Ang sabi niya, pagkatapos ng pagsamba, "Pastor, this is enough. I am very happy to share this to you. This is enough." At nang abutin ng pastor ang cheque, at ito'y mabasa, nakalagay doon, $50,000. Mga kapatid, sang-ayon sa kabutihan ng Panginoon na ipinagkakaloob sa atin, sang-ayon sa ating kakayahan, ang kapasyahan upang magbigay ay maipagkakaloob natin sa karangalan ng ating Panginoon. Kung makikita natin, sinasabi sa atin sa karanasan ni Pablo na siya nagsasalita sa mga taga-Korinto. At kanyang ipinapaliwanag ang naging karanasan ng mga taga-Tesalonica at ang karatig ng mga bayan. Ang sabi doon, sila'y mga mahihirap na Kristiyano. Pero isang bagay ang kanilang naranasan, sila'y nagbigay ng sagana. Halos higit pa doon sa kanilang kakayahan. Sapagkat makikita natin
ang kanilang karanasan. At sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, for if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. Kung ano ang mayroon siya, tatanggapin ang ating mga kaloob, ang ating mga handog, sang-ayon sa kakayahan natin. Ang karanasan ng marami, sila ay natatakot na magkaloob. Ang nakikita nila ay ang nawawala, ang nababawas kaysa sa nawawala, kaysa sa ipinagkakaloob ng Panginoon. Kung mayroon pang isang bagay na makikita tayong dapat gawin natin, tayo ay magbigay sang-ayon sa ating pangangailangan. Tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin na makita natin kung gaanong ang Diyos nang siya ay nagkaloob sa atin. Ibinigay niya ang lahat ng sangkalangitan. Ito ang buong kayamanan ng langit. Ito'y walang iba kundi si Jesus na iyong tagapagligtas at ngayon ay Panginoon mo. Kaya nga sa atin din, ganun din ang sinasabi. Ang kusang loob na pagbibigay na mayroong kaligayahan sa buhay. Sabi sa atin, sa pagpapatuloy ni Pablo, they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sila'y nagbigay ng higit pa kaysa sa kanilang kakayahan. At even beyond their ability. Nagbigay sila sang-ayon sa kanilang kakayahan at higit pa. Kaya nga si Pablo ay nahihiya ng tanggapin ang mga pera na kanilang inipon upang itulong sa mga nangangailangan doon sa Jerusalem. Ngunit pinilit pa sila. Pinilit nila si Pablo na ito'y tanggapin sapagkat naniniwala sila na kung hindi sa pamamagitan ng mga ang pagmamahal na mayroon sila sa mga kapatid na nagpaabot ng mensahe sa kanila ng kaligtasan, ay hindi masasapatan ang gayong karanasan dahil sa kanilang kabutihan. Kaya nga, sa isang karanasan, sa pagsulat ni Pablo sa mga Korinto, ang sabi niya, let each one of you give according to how the Lord has prospered you. According to how the Lord has prospered you. Pinagpala ka ng Panginoon sa loob ng 1 linggong ito ng ganitong halaga, magbigay ka sang-ayon sa ipinagpala ng Diyos sa iyo. Kung gaano man ang ibinuhos ng Diyos na kabutihan sa iyo, hindi lamang sa material na bagay, kundi sa mga bagay na ating tinanggap. Tunay na ang Diyos ay napakabuti na ating maibalik ang nararapat na handog sa napasasalamat sapagkat ang Diyos ay mabuti. Sa aking karanasan, may mga pagkakataon na pinagpapala ako ng Diyos hindi ng pera, kundi ng mga bagay na hindi ko inaasahan. At dahil sa kabutihan ng Diyos, ang aking ginagawa ay tumbasan ng halaga ang mga bagay na ito at ibalik sa Diyos ang nararapat na ikapo at ganun din ang handog ng pasasalamat dahilan sa pagpapala ng Panginoon. At ito'y napakabuti sa harap ng Panginoon. Kinararangal ang pangalan ng Panginoon dahilan sa kanyang katapatan na ginagawa sa ating buhay. At sabi ni Ellen White sa Testimonies, Volume 2, page 599, ang sabi niya, God requires no less of His people in these last days in sacrifices and offerings than He did of the Jewish nation. Ngayon, sa huling panahon, hindi
hinihingi ng Diyos. God requires no less. Kung ikukumpara sa mga Hudyo ng mga nakaraang panahon, hindi niya ibinababa ang pamantayan. Kundi kung ano sila noon, ganito rin ang hinihingi ng Panginoon sang-ayon sa ating kakayahan. Those whom He has blessed should not be mindful of His blessings. Yung pinagpala ng Panginoon, hindi niya dapat iisipin na mawawala o mapabawasan ang kanyang pagpapala. Ano ba ang sabi sa atin? They should appear before Him with a spirit of self-sacrifice and bring their offerings in accordance with the blessings He has bestowed upon them. Dapat silang humarap sa Panginoon na may espiritu ng pagpapakumbaba, na may dalang handog sang-ayon sa ipinagpala ng Panginoon sa kanila. Tunay na napakabuti ng kalagayan ng mga taong nagiging tapat, nakatiwala ng Panginoon. Ang sabi ng isang quotation, you should give according to your income, lest God make your income according to your giving. Ulitin ko po ang sabi, you should give according to your income. Lest God, baka gawin ng Diyos na ang inyong income ay sang-ayon o kasang-ayon sa inyong pagbibigay. Minsan nagbibigay tayo ng maliit, ano nagiging bunga? Nagtanim ka ng kaunti, ano ang bunga? Kaunti din ang bunga. Pero kung tayo magtatanim ng marami, ano magiging bunga? Marami din ang magiging bunga. Ang Diyos ay hindi marunong na ano po, na ang kanyang bayan ay maging may kakulangan sa mga pagpapala na kanilang tinatanggap. Ngunit hinihiling ng Diyos na kung sakaling ang pagpapala ay bumubuhos at sumasagana, tayo naman ay magbigay sang-ayon sa pagpapala ng Diyos sa atin sa mga bagay na ating tinanggap. Kaya nga, isang panawagan ng Diyos na tayo ay makapagtalaga sa Kanya. Kung makikita natin na siya ay Panginoon ng ating buhay, pipiliin natin si Jesus na pinakamahalaga kaysa sa mga kayamanan ng sanlibutan ito. Tayo po ay nais kong pakinggan natin ang isang awit ng pagtatalaga na ibabahagi sa atin sa sandaling ito ni Sister Janet Abad Parilla. Itago mo sa bisig mo, balutin ng kapangyarihan mo. Kung maguna man itong mundo, ang pag-ibig mo'y di maglalaho. Sa iyo, Ama't Panginoon, mananatili sa iyong lang, O Diyos. Sa iyo lamang ang pag-ibig na di magmamaling. Kung maguna man itong
mundo. Ang pag-ibig mo'y di maglalaho sa iyong Ama't Panginoon. Mananatili sa iyong lang, O Diyos. Sa iyo lamang natagpuan ang pag-ibig na di magmamaliw. Kung maguna man itong mundo, ang pag-ibig mo'y di maglalaho sa iyo, Ama't Panginoon. Mananatili sa iyo lang, O Diyos. Kung maguna man itong mundo, ang pag-ibig mo'y di maglalaho sa iyo, Ama't Panginoon. Mananatili sa iyo lang, O Diyos. Mananatili sa iyo lang, O Diyos. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awit na ibinahagi sa atin sa gabing ito. Tunay na ang Diyos ay dapat siya lamang nating sambahin at purihin at sa Kanya natin itatalaga ang ating buhay. At kung ganito ang magiging karanasan natin, magagawa natin na ibalik ang mga pagpapala, ang ating mga handog, mga pasasalamat sa Kanya, sang-ayon sa ipinagpala ng Diyos sa atin. Tayo po'y yumuko at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mayaman mong kabutihang ibinahagi sa amin. Narito, O Diyos, itinatalaga namin ang aming buhay. Kayo na aming Panginoon, na marapat lamang sambahin at purihin. Kayo ang nais naming pagkalooban ng lahat-lahat ng aming buhay. Kagaya ng isinulat mo sa iyong salita sa Roma Kapitulo 12, talatang 2, ang aming buhay ay ang aming katawan ay isang buhay na alay, Panginoon, para sa iyo. Kaya, Panginoon, turuan mo kami ng aming gagawin. Kagaya sa gabing ito, na mainawaan namin kayo ay nagnanais na sa inyong mga alagad, sa mga tapat mong katiwala at kapartner sa gawain, Panginoon. Ninanais mong ang kanilang buhay ay mapuno ng iyong mga pangunguna at pagpapala. At sila naman mula sa kagalakan at sa kaligayahan ng inyong pangunguna, O Diyos, ay pagpalain mo ng iyong mga kabutihan. Maibabalik nila, Panginoon, ang kanilang mga kusang loob na pasasalamat at mga handog mula sa isang pusong nag-uumapaw sa pangunguna mo at sa iyong kadakilaan. Sa pamagitan nito, Panginoon, mapaparangalan namin kayo sa aming buhay. Marami pong salamat ng aming mga kaibigan, ang aming pong mga kapatid ay tumutugon, Panginoon, sapagkat binubuksan mo sa amin ang isang tema na dapat naming maunawaan bilang mga alagad mo. Panginoon, basbasan niyo po ang aming mga kaibigan na ito sa araw-araw ng kanilang buhay, sa kanilang paghahanap buhay, upang makita nila ng kanilang mga mata na ang Jesus na kanilang tagapagligtas ay siya ring magpanginoon ng kanilang buhay. Ingatan mo sila sa mga sakit na mayroon sa sandaling ito, na isang pandemic
sa aming buong mundo. Ipagtanggol mo, Panginoon, sila sa masasama at ipakita mo kung sino ang Diyos at Panginoon na kanilang sinasamba. Marami pong salamat, O Diyos, sa isang gabi na naman ng aming paglalakbay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat mga kaibigan sa isang gabi na naman ng atin pong paglalakbay. Tayo po ay pinuno ng pagkaunawa ng mga bagay na atin pong pinag-aralan. Kaya't pinapasalamatan ko kayong lahat sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos sa gabing ito. At bukas inaanyayahan ko po muli kayo. Anyayahan nyo ang inyong mga kaibigan. Anyayahan nyo ang inyong mga mahal sa buhay. I-share ninyo ang live streaming na ito upang sila rin ay makaranas na makilala nila si Jesus na kanilang Panginoon sa kanilang buhay. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat.